Veritas 846 Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay mga kapanalig, ang oras po natin 35 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Teen Talk, the CEU Malolos Campus Hour, Youth Serving Youth. Tuwing maririnig ang tinig mo, ang lungkot ay agad napapawi sa pagsabay sa himig mo. Tinig mo, o kabataan, marapat ding mapakinggan. Kapuso man o kapatid, kapamilya, kapanalig, buong bayan nakikinig sa usapang makabuluhan. Dito sa Tito matutunghan. Dito sa Titok, anong saya? Anong saya? Kaya sa Titok, halika na. Dito sa Titok, sumama na. Ito ang Titok, tara na. Dito sa Titok, dito sa Titok, dito sa Titok, dito sa Titok, tara na. Dito sa Titok. Teen Talk, the CEU Malolos Campus Hour, Youth Serving Youth. Kawai 5-0. Oy, magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapakinig, sa ating mga kapanalig, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang dako ng daigdig. Tayo po ay napakikinggan nationwide, worldwide, netwide, at hindi lamang pakikinig sapagkat sa bahay din po tayong napapanood sa live video streaming. Login lamang po kayo sa www.veritas846.ph. Okay, ako po inyong lingkod, Sagrado Kapanalig. Boses pa lamang, nakakikilig. Ang inyong nag-iisang teenage broadcaster, sweet lover, Jarky Miranda. Ang itawag mo sa'kin. Hep. Teka muneng, hentay muna, kabalyero. Abay, di na naman pauhuli ang katoto ng makata nating lingkod. Ako naman ang inyong kapanaligang matipuno, matino at magino, pero medyo mahiyaing binata. None other than the not so great teenage kuya, JC Nino Navales. At ito po ang palatuntunang tumatalakay sa usapin ng bayan, usapin ng kabataan. Ito ang Teen Talk, the CEU Malolos. Kuya Jarky. Gayon din naman sa'yo. Buenas tardes, Kuya JG. Narito na naman tayo sa pinaka-ng segment ng ating mga kaibigan. Kawai 5-0. Abay, bakit mo naman nasabing pinaka-inaantabayanan ng ating mga kaibigan? Abay, bakit hindi ko masasabi? Sapagkat ito ang segment kung saan malaya nating naikakaway sa radyo ang kanilang humahalimuyak ng mga pangalan na garantisadong naririnig ng sambayan ng Pilipino. Sa madaling salita ay batian at kumustahan portion ito, kaibigan JC.
Talaga naman dapat tabayanan natin yan dahil isang malaking karangalan ang mabati sa ganitong kapita-pitagang himpilan. Sinabi mo pa, Kuya JC. Para naman po sa ating mga kapanalig dyan na nakikinig sa ating palatuntunan, bukas po ang ating text line sa mga nais bumati at magpabati. Mag-text lamang sa 0918-VERITAS o 0918-837-4827. Ayos na ayos. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang maluwalhating batian sa ating mga giliw na tagapakinig. It's kaway-kaway time na! Oy, kaway-kaway naman kayo dyan mga taga-CU Manila, Makati, and syempre sa ating bayang Sinilangan. Walang iba kung hindi dito sa CU Malolos. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kasama na dyan at una sa listahan ang kagalang-galang, kaganda. At hindi naman pahuhuli sa paggaway ang ating mahal na tikana, ang ating Dean Elizabeth Roses. Kaway At 5-0. ay talaga namang iniibig siya ng buong kolehiyo. Talaga namang sa dami ng mabubuti niyang gawain ay marami na siyang indulhensya. Ang Dean ng College of Education, Liberal Arts and Science. At syempre pa kaibigan JC, malilimutan ba natin ang profesor? Lang yung itinura na tiyak itong sasang-ayon ang mga batchmate niya na nakikinig sa ating palatuntunan. Ay, tama ka dyan, Kuya JC. Nais din batiin ni Mama Albert, si Mama Mr. and Mrs. Elizabeth ng Bulacan. Okay? Tuning ang mabait at very supportive na profesora itong si Ma'am Mayet. Abay, aklain mong sapagkat kahit kaarawan niya ngayon, ay pinili pa rin niya samahan tayo na mag-broadcast dito sa Radio Veritas. Kaya ma'am, maraming salamat. Yes, ma'am. Dahil diyan, papansit ka naman. Ma'am, pinapabati din ni ma'am ang DTMI Batch 88 Alumni Homecoming sa darating na April 2013. Please visit the FB account DTMI Batch 88 and advance happy birthday din kay Michelle Mendoza sa darating na June 12, 2012. Independence Day At kayon din kay Teresa Giselle at Jorel Venturina. Na nagdiriwang din ng kanilang kaarawan sa araw nito. Abay, nais ko rin makikaway-kaway 5 sa ating mga education professors na siyang gumabay sa atin sa 18 units. Kaway 5-0. Dahil nga nasabi ko, gumabay sa ating 18 units of education na kasama natin sa ating curriculum this last summer. Una-una na kay Dr. Flora Camay, Coordinator of Alumni and Cultural Section ng CEU Malolos. At gayon din naman kay Mrs. Edna Lisa Victoria, Coordinator ng Research Planning Monitoring Section na nagtuturo sa atin ng mga assessment methods sa education. Nais ko rin namang batiin si Mrs. Frecana Ponce, Coordinator of Student Affairs and Services Section. At malilimutan ko ba ang walang kupas ang ganda at pagpaba... pag-aaral ng filosofiya at relihiyon, higit sa lahat kay Dr. Ferdinand H. Magpayo na aking all-out mentor academically, emotionally, and spiritually. At siyang tumatayong technical advisor namin sa The Malolos Academy. At sa mga friends out there naman na nagpapabati. Ay, sana nga naririnig tayo ng mga friends natin ngayon dahil balita ko kanina nag-brown out daw, Kuya JC. Pero ayon sa aking huling impormasyon ay nagkaroon ng kuryente, Kuya Jarcy. Ay, talagang pinagpapala tayo nung kung ganyan. Sa ating mga best friend na sina Almar the Papi Perez, Kaway 5-0. kay Miguel Pretty Boy Manalaysay, kay James Benedict Loving Hands Kamay, gayon din sa kanyang tita Siling Lopez at masugid na tagapakinig ng Radio Veritas. Sa iba pa naming mga tropa at sa aking pinakamamahal na nag-iisang misis at pag-ibig ng aking puso na si Pauline Juan at ang aming mga anak na si Cyrus at Eloisa. Talaga namang good father itong aking kaibigan. At yun nga po. Happy listening din po sa Loud Blend family. Sige po mga kapanalig, magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalala. Dito lamang sa Teen Talk. Teen Talk, the CEU Malolos Campus Hour, Youth Serving Youth. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagbilaya natin. Mula sa mga kawikaan ni Solomon,
Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang katotohanan ng RH Bill. Ito po si Congressman Roy Logoles ng Parañaque. Isa po ako sa mga tumututol sa RH Bill sapagkat ako'y naniniwala na hindi ito makakabuti sa bansa, sa ating kultura. Ang pondo na gusto nilang ilaan dito na nagkakahalaga ng mga bilyon-bilyon, maaaring umabot ng mga 13 billion pesos, mas maigi na gamitin sa mga eskwelahan, sa livelihood, mga ospital para sa maternal care kung talaga yan ang gusto nila. Sa halip na ito ay gamitin sa mga bagay-bagay katulad ng mga contraceptives at yung condom. Na una, malaking kawalan ito sa makakasira sa ating way of life at sa ating moralidad. Kaya ulitin ko, ako po ay tutol na tutol dito sapagkat hindi natin ito kailangan. Ang importante dito, lapitan natin ang ating mga kongresista, mga senador, para matiyak natin na sila ay boboto ng laban dito. Kaisa ang CBCP Media Office, Catholic Media Network at Veritas 846 Radyo Totoo sa pagtatanggol ng buhay. No to RH Bill. Tintok, the CEO At balik-balik naman tayo sa ating segment na Kawai 5-0. Pagpasensya nyo na kung maraming bumabati sapagkat talaga namang sabik na sabik ating mga kaibigan dahil first launching nga nitong CEO Malolos dito sa Campus Hour. Talaga namang good father itong si Kuya JC. Happy listening din po sa Lau, Belen at Villa family dyan po sa San Pablo at Bukaw, Bulacan. Nais ko rin pong batiin ng maligayang kaarawan ang nagpabati nito, Maria Regina Gabriel Lau ng Cavite. Advance happy birthday sa'yo, naway sa pakikinig mo rito ay sumayo nga ang katotohanan. Ay, sumakanya nga, Kuya Jarky. At nais ko rin kumuway 5-0 sa ating mga classmates na sumusuporta kahapon, sina Marinel Ignacio, Karen Dimaano, Mikey Ramos at si Flock Tidoro. Gayon din Kawai 5-0. ang ating mga makikisig na katoto na strong box officers. Yung strong box daw ay Enriquez na ngayon. I'm sorry. Napinalda na. Sina Chief Cervantes, si Ortiz at ang si Manuel na nagsisilbing muog na ng seguridad sa CEO Malolos. Nais ko rin pong batiin ng aking tita Julieta na pinababati sa Santa Maria ng isang nagngangalang Pilar. Si John Paul De La Rosa din na nag-like sa Facebook status ko kapon. Sa mga nag-like pa at sa mga kapitan ko student assistant dyan sa CEO Malolos. Ayan, at syempre malimutan ba natin batiin ang makisig nating kaibigan na tumutulong din sa atin sa tuwing may production. Siya ay walang iba kundi ang idolo ng mga kalalakihan, ehemplo ng kabataan at kinagigiliwan ng mga kababaihan, si Kuya Roman Pretty Boy Hoson na nakikinig rin ngayon. At sa mga pharmacy friends na, pasensya na, nagmamadali sa pagbati. At sa mga pharmacy friends na natin na humihiling ng panalangin para sa kanilang nalalapit na board exam, kay Jamelyn De Leon, Camille De La Cruz, Ira Cortez, Faith Dayaw, Diane Mendoza, La Arnie, Santiago, at syempre sa nag-request ng walang sindalisay, bait at rikit na si Binibining Mary Angelique Aguilos ng Cancinala, Pampanga, with her family, Mami Amanda, Mary Ambrose, Mary Adeline, and of course, Trixing Cute at makulit na nakikinig palagi sa ating himpilan. Also to my library family, Gemeline Oliquino, Babes Eusebio, Lydia De Vera, Flor de la Merced. Kaway-kaway naman dyan. Give me 5 and I love you all. Okay, so much for that, Kuya Jarky. Very well said. Siyempre, bago natin tapusin ang ating pagbati, save the best for last, ika nga. Kaya wag natin kalimutang batiin si nanay at si tatay na talaga namang naghihirap para maitaguyod ang pag-aaral ng mga tulad nating kabataan. Malinaw ba yun, kapanalig? Malinaw yan kay JC at gaya na natin na pangako, kaway natin kay nanay at kay tatay. Magandang hapon at salamat sa pakikinig. At patuloy lamang kayong makinig at kumaway-kuway sa agos ng buhay. Patok na patok? At patok na patok dito tayo sa segment na pinaka-inaabangan ng ating bayan. Patok. Ito ang bahagi ng ating palatuntunan kung saan patok na pag-uusapan ang sari-saring kinahihiligan ng mga teenagers ngayon. Naku, super makaka-relate diyan ang ating mga tagapinig. Bata man o matanda, may ipin o wala sapagkat nais naman ng publiko ay makasabay sa indayog ng modernong panahon na sadya namang pinapatakbo ng mga kabataan. At para nga matulungan tayo sa pagbibigay ng mga patok na kinahihiligan ng mga kabataan ngayon, ay makakasama natin ang ating female co-anchor sa segment na ito. Isang binibining mambibigkas ding tulad natin at mag-aaral din ng CEU Malolos.
at kilala sa pagiging isang dalagang malulenya. Walang iba kundi si Binibining Eileen Cruz. Magandang hapon. Magandang hapon din naman Kuya Jarky, Kuya JC at sa ating mga kapanalig out there. At dahil mga ka-eksperto ka at eksperto ka nga sa mga patok na kinagigiliwan ng mga kabataang gaya natin, ano ba ang mga inihanda mong talk para sa ating listeners? Okay, alam niyo mga kuya, marami akong inihandang mga patok na factors na talagang kinagigiliwan ating mga kabataan ngayon. Nagsagawa ko ng survey sa 100 kabataan randomly selected at base sa mga nakalap ko nga datos ay may 4 tayong pinakapatok na usapan for them. Unang-una na nga rito ang patok na pagkain, ang food trip nga ng ating mga ka-teens. Oh, so nice naman yan, Ate Eileen. Ano ba ang patok sa panlasa ng mga kabataang Pinoy ngayon? Kuya Jarky, heto na nga ang patok na pagkain. Patok na patok? Patok at nangunguna sa ating mga teenagers ngayon, lalo at na kung tuwing uwian pagkagaling na klase, ang pagkain ng mga finger foods and street foods. Talaga namang napakasarap ng mga ito, ano? Ilan nga dito ay french fries, fishball, squid ball, isaw at barbecue. At dahil nga talaga namang suwak sa budget, ay talaga namang pakatok ito nga tinatangkilik ng kabataang publiko, lalo't masarap kumain habang nga nagkakwentuhan sa pag-aaral at buhay pag-ibig. Kung namang malaki-laki ang budget, abay go sa mga wifi zones na resto. Ilan sa mga paborito naman kapag may budget ang pa-coffee at pa-scoop ng ice cream, hindi ba mga kuya? Tama ka dyan, Ate Eileen. Kung pag-uusapan naman natin yung sa gadget, ano ba yung mga pumapatok sa ngayon? Ito nga mga kuya, no? Patok na gadget. Marahil ay hindi ka belong sa teenage generation na ito kung hindi ka bubunot ng touchscreen o di kaya QWERTY na cellular phone. Ito ay dahil sa mga nauusong convenient gadgets na talaga namang patok sa panlasa ng mga kabataang Pilipino. Mahirap nang maging in sa mga teen ngayon kung hindi namumutawi sa iyong mga labi ang mga salitang Wi-Fi, dual SIM, Android, Angry Birds, Temple Run, at syempre ang Battle Tetris. Wow, talaga na mga nakakamangha ang henerasyon natin ngayon, Kuya JC, no? Pero mo, iba't ibang cellphone ang lumalabas nga ngayon. Gayun din man sa mga laptops. Oo, Kuya Jarky. Kasi yan na ngayon ang uso. Kumbaga, nandito na tayo ngayon sa modernong panahon. Yan ang nagagawa ng teknolohiya. At asahan pa natin na sa pasusunod na taon ay lalo pang gumaling ang mga imbensyon ng, lalo na manggagaling sa ating mga kabataang Pilipino. Sana nga. At Ate Eileen, ano po paano naman ang paboritong expression? Yan, inaantay ng ating mga listeners. Ano nga ba ang mga patok na expression ng kabataan ngayon? Madalas natin naririnig yan, di ba? Mga kuya, no? Sa panahon ngayon, paano nga ba ipahayag ng isang Pinoy, lalo't kabataan, ang nararamdaman nila? Narito ang top 10 expressions ng mga Pinoy. Siyempre, nasa number 10 spot ang winner. Ayos yan, winner. Paano ulit yan? Paano ulit ang winner? Winner. Patok na patok. Alright. At syempre, ang susunod naman dyan ay correct. Correct. Pinalitan na pala ang tumpak. Ngayon ay correct na. Correct. Tama ka dyan, kuya. At syempre, ang number 8 spot naman ay ang paborito ko. Kaloka. Nakakaloka talaga. Kailan ba sinasabi ang kaloka na yan? Pag nagkakamali ka, nakakaloka. Yun naman, talagang mga kabataan ngayon talagang maraming nai-input sa kanilang lingwahe. Na-invent ng mga salita. Kombinasyon ng Ingles at ng Filipino. At syempre, hindi pa tapos mga kuya. Ito naman, ang pang number 7 spot. Naman. Napakagaling talaga. Talaga narinig natin yan. Ikaw na, magaling ka. Naman. At ito at siguro sa mga teenagers ngayon, love it. Love it? Love mo ba to? Love it. Yeah, love it. At of course, paano naman to sa mga manliligaw? Anong expression ito yan. Mga nababasted. Ito nga. Asa ka pa. Wow, namasakit naman nun. Mga nakikinig dyan ng ating mga kaibigan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay lang yan. Ganyan lang talaga ang mga mapagbiro. At ano ang susunod? Of course, lupet. Lupet. Ba't ang mga yung lupet? Siguro pag maganda yung skill, Oo naman, malupet. Sa academics, mga ganyan. Ikaw, malupit ka. Hindi naman. Not so great naman. At ito syempre, lagi lagi nating itong narinig. May ganon? May ganon? Oo, may Nadagdagan sa mga expression natin, Oo naman. So may ganon, nasa rank number 3. Pero kausuhan siguro yan ng mga taong 2007, 2008. Oo. Napauso din yan. At ano ang susunod? At ito second, may first runner-up na expression. Mukhang kilala din to
Eto talaga, usong-uso sa mga kabataan ngayon. Sabi? Sabi? Aray ko! Minsan pag namamali ka, bigla ka lang sabihin, sabi? Kwento ka ng kwento, biglang sabihin, sabi? Parang pinalitan na ang ngayon, sabi, mga napapanood Siyempre, mga talaga kabataan teens talaga ngayon. Yun ang uso Nag-e-evolve. Siguro, may iba rin mauso. At, of course, sa number one spot. Na-related din sa ating himpilan. Oo. Ang expression na. Handa ready ka na ba? Ready na. Kapanalig, ready ka na bang marinig? Ang number one spot dito sa ating patok na expression. Totoo? Totoo? Real. Totoo talaga. Yun ang siguro gusto lang makapaniwala. Kaya, totoo ba? Ayan, totoo. Kaya mamaya Hindi sila makapaniwala. Totoo talaga. At yan nga po, at napakinggan natin ang mga patok sa ating mga teenagers ngayon. At huwag po kayong aalis pagkat sa ating pagbabalik ay tatalakay natin ang Talk of the Town. Bali po sa pagsapit ng ika-3 ng hapon ay tayo po muna ay magdadasal. Magkakaroon po ng panalangin dahil po ating 3 o'clock habit na nakagawian dito sa Radyo Veritas. Okay po? Dito lang po sa palatuntunang Usapan ng Bayan, Usapan ng Kabataan. Ito ang Teen Talk. Usapan ng Bayan, Usapan ng Kabataan. Teen Talk, the CEU Malolos Campus Hour, Youth Serving You. Mga kapanalig, kayo po'y inaanyayahang makiisa sa pagdalaw ni Ina. Ang pilgrim image ng Birhen de los Remedios mula sa Pampanga ay nasa Veritas Chapel sa 162 West Avenue Corner EDSA, Quezon City mula June 6 hanggang June 25, 2012. Magsisimula naman ang nobena para sa Birhen de los Remedios sa June 14. Bukas ang Veritas Chapel mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ako po si Bishop Nes Ongkyopo, Obispo ng Diocese of Cubao. Congrats to our Kapanalig community at 20K membership for power. At bilang challenge sa ating lahat, bawat isa ay kumuha pa ng 2 o 3 bagong kapanalig. Marami pang dapat makakilala sa katotohanan. Mabuhay tayong lahat. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang human trafficking ay isang krimen na kinasasangkutan ng panloloko o sapilitang panghikayat ng mga tao upang gamitin sa iba't ibang layunin tulad ng prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pang-aabuso sa trabaho at pagkuha ng mga human organs. Kung meron kayong alam na kasong human trafficking, mag-report sa 1343 Action Line. Maging bahagi ng pagsugpo sa krimeng human trafficking. Tumawag sa 1343 Action Line. Bakit lumobo ng lumobo ang utang ng ating bayan at saan po ito ginagamit? Saan ito napupunta? At sino-sino ang nakikinabang? Alamin at pagnilayan ang 5 minutong pagsasahimpapawid sa paninindigan ng inyong kapanalig na himpilan ayon sa katuruan ng Simbahang Katolika. Veritas Editorial. Makakasama ang Pangulo ng Veritas 846, Reverend Father Anton C.D. Pascual. Veritas Editorial. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:25 ng umaga at alas 11:55 ng tanghali. Dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Panalangin sa ika-3 ng hapon. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat,
nananalig kami sa iyo. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, nananalig kami sa iyo. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, nananalig kami sa iyo. Veritas 846, the radio community for truth and evangelization. Pakinggan mo, may mabuting balita, katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time check po, 2 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon. Ang petsa po ngayon, ika-9 ng Hunyo taong 2012. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Isinusulong sa Quezon City ang isang ordinansa na magbibigay ng karapatan sa mga kasambahay na mag-aral habang sila ay namamasukan. Ayon kay City 4th District Councilor Raquel Malangin, nalaman niya na karamihan sa mga kasambahay ay hindi nakapag-aral sa kolehiyo o sa high school. Layunin ng ordinansa na bigyan ng scholarship ang mga kasambahay na kwalipikado sa educational program na ipatutupad ng Quezon City Local Government. Sa balitang simbahan, hinimok ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang mga mananampalatayang Katolika na makibahagi sa pagsasagawa ng 40 oras na debosyon para sa kapayapaan. Ayon kay Archbishop Socrates, partikular na dapat ialay ang pananalangin para sa katahimikan ng usapin sa Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Gaganapin ang 40 hour of devotion sa Annunciation of the Lord Parish sa Bunuan Geste, Dagupan na magsisimula alas 12 ng hating gabi ng Hunyo 15, Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, at magtatapos ng alas 4 ng hapon ng Hunyo 16 kasabay ng Memorial of the Immaculate Heart of Mary. Magsasagawa ng vigil ang mga parishioners at seminarista bago ang Blessed Sacrament. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Ako ang inyong kapanalig, Roda Quinto, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Team Talk, the CEU Malolos Campus Hour, Youth Serving Youth. Ay, kapanalig, nagbabalik na ang Team Talk. Yan nga. At ang ating segment nga ngayon ay Talk of the Town. Ayan po. Pag-uusapan natin, ano nga ba ang pinaka-pinag-uusapan ng ating mga kabataan ngayon sa ating bayan. At bago-bago po muna talakayin yan, kapanalig, gaya nga ng aming pinangako, may mga nag-text ngayon sa ating text line. Sabi po, babati po ako, gandang hapon, Papi Almar here, na taga Bustos, Bulacan. Si 0087, good afternoon po. Binabati ko po ang mother ko, si Imelda Basit, nakikinig sa inyo. Thank you po. At happy listening din daw kay Katoni at kay Connie Evangelista from Cora Carlos. Good afternoon po, binabati ko po ang mother ko po. Yun din. Okay, the double text. Next. Pag-greet naman po, we were listening here in Mendiola, Manila. Sina Jet, Angelo, Ses, at si Rod. Thank you, CEU Malolos. Ayan, ito, natuwa naman si Hi daw. Hi, Hawaii. Haliw. Okay. Okay, sino ito? Si Marifel, good PM. Pwede po ako call
to your smart cell using Bahay PLDT Unlimited, Jejemon. Landline telephone number 570-8495. Sa speedy recovery po sa kanyang may cancer stage 3. Ipanalangin po natin yan na kapanalig. Okay? Get well soon po. Maraming salamat po sa mga nag-text sa ating text line ngayon. Okay, balik tayo sa usap Talk of the Town. Kuya JC, Oy, ano po yung mga pinag-uusapan ngayon ng kabataan? Ano pa nga ba? Ano ba petsa ngayon, di ba? June 9. Junyo 9. At bukas yung laban ng ating pambansang kamao na si Congressman, ang nag-iisang fighting congressman na si Congressman Manny Pacman Pacquiao. Talaga naman, Kuya JC. Iniidolo nga ng kabataan yan si Congressman Manny Pacman Pacquiao. Actually, hindi lang ng mga kabataan, Kuya Jarky? Actually, lahat ng Pilipino yata. Ay, sorry. Sorry, mga gitara, sobrang lakas ng tunog. Hindi na kayanan ng power ni Kuya Manny Pacquiao. Talagang wala pa man din ngayon Sunday. Sinuntok ang gitara dito sa stasyon. Sa lakas ng apil. Talaga naman pagbabanta nga yan kay Timothy Bradley Jr. Talagang sobrang lakas. Inaabot pati ang stasyon natin. Tumatagos sa kilohertz. Ay, bukas nga. Masakit sa bangs. Alam mo, lalagapak ang mukha ng kanyang katunggali na si Tim Bradley. Ano masasabi mo kay Tim Bradley, Kuya Jarky? Okay. Sabi nga dito, kapanalig, ang boxing match ng ating pambansang kamao ay bukas nga masasaksihan ng buong mundo. Ang pagtutos ni 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao kontra sa undefeated WBO Junior Welterweight Champion na si Timothy Desert Storm Bradley. Nakatakdang idepensa ni Pacquiao ang kanyang WBO Welterweight belt Hunyo 9 Amerika na gaganapin sa MGM Grand Las Vegas Arena. At kasama na nga rin sa Talk of the Town ang pag-awit ng half Filipina, half Mexican, American Idol first runner-up na si Binibining Jessica Sanchez sa national anthem sa labanang Pacquiao Bradley sa harap ng tens of millions of viewers watching on pay-per-view. Ay, napakagaling naman. Biruin mo, hindi lamang isa, kundi dalawang Pilipinong iniidolo ng kabataan ang masasaksihan natin sa pagpanood natin itong laban ng Pacquiao Bradley. Alam mo, Kuya Jarky, napaka-timely ng hindi mo ng pagkapanalo ni Jessica Sanchez masasabi nating timely talaga sapagkat for the first time siguro maawit niya ang ating pambansang awit at sa laban pa ng ating pambansang kamao na si Congressman Manny Pacquiao. Well, I'm not sure kung sa pambansang awit, siguro either yung sa Amerika ang kantahin niya, siguro dahil or sa Lupang Hinirang, either of the two. Yun lang. Sure. Pero what is important is that Jessica Sanchez, half Filipina, half Mexican, ay kakanta. Naririnig ng buong mundo. At diba? Buong Pilipinas actually, Kuya Jarky, ay proud na proud sapagkat itong si Jessica Sanchez nga ay may dugong Pinay. Oo nga, yan. So, bagamat first runner-up sa American Idol, proud pa rin tayo na Pilipino tayo na ilalaban ng lahi. Sabi nga ni Manny Pacquiao. Filipino! Tama yan. Good luck sa'yo. Congressman Manny Pacquiao, bring home the bacon. At sana nga, pagkatapos man laban kay Timothy Bradley, ay masaksiyan na ng buong mundo ang napipintong pagtutuos nila. Walang iba, kundi ng undefeated Floyd Mayweather Jr. Para magkaalaman na, Kuya Jarky. Oo nga, ipapanalangin natin yan na kapanalig. At siguro, yun na rin siguro nga ang magiging pinakahuling laban ng ating pambansang kamao. Sapagkat matagal-tagal na rin ang ginugol niya sa itaas ng ring sa pakikipagbugbugan kung kani-kaninong mga boksingero dyan. At napatunayan niya na talagang siya ang nag-iisang pound for pound king. At ang maganda pa dito kay Congressman Manny Pacquiao, hindi lamang basta pagsuntok, kundi meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Makikita natin sa bawat pagsampa niya sa ring, talaga namang yumuyukod at nagbibigay pugay sa ating mahal na Panginoon. Na nananalangin na hindi lamang para sa kanya sarili, kundi sa sambayan ng Pilipino. Napaka-idol, Manny Pacquiao. Oo nga. Okay, okay po, tapos sa Talk of the Town, punta naman tayo sa pinaka-paboritong segment ng ating mga kapanalig. Ito ang Totoo sa Radyo Totoo. Totoo sa Radyo Totoo. Totoo yan, kapanalig, sapagkat dito sa segment na ito ay susubukan nating sagutin ang mga katanungan kung nga ba ito ay may katotohanan. At dahil nga po dyan, kapanalig, kasama po natin ngayon ang isang mag-aaral na taga CEU Malolos, isa ring mass communication student. Siya po ay dalagita ng Kalumpit, Bulacan. Siya po ay walang iba kundi si Grace Ladaga na napili natin upang magtanong
sa ating segment. Ang nag-iisang mayuming si Grace Ladaga. Grace Ladaga, bumati ka na sa ating mga kapanalig. Magandang hapon, Kuya Jarky, Kuya JC. Napakaganda ng boses. Napakalambing. May nais lang talaga akong itanong eh. Ano ba yun? Totoo bang mas masarap magmahal ang mga babae kaysa sa lalaki? Totoo ba? Totoo ba na mas masarap magmahal? Palagay mo, Kuya Jarky, ikaw muna. Ano bang iyong opinion dyan? Well, kung sa psychology o kung saan mang antas ng siyensya, siguro we don't have the gender prejudice naman kung sino ang mas malambing. Siguro, nasa sa psychological na pagpapalakihan, kung nakikita niya sa paligid, kung paano siya maging malambing. Halimbawa, kung sa bahay ay nurture ng magulang, ng mga kapatid, ay talagang magiging malambing yan. Siguro dahil na babae talaga ay talagang likas na mabait. Kaya siguro madali sila maglambing. Alam naman, mga babae, ganyan talaga. Pero mga lalaki din naman, syempre, iilan. O meron din ilan na talaga namang malambing din. Pero alam mo, para sa akin, Kuya Jarky, wala akong kinikilingan, ano? Pero siguro nga mas malambing ang mga babae, mas masarap silang magmahal at mas expressive sila kaysa sa mga lalaki. That's the key word for that. Tama. Kaya, at sa tinagal-tagal na rin, hindi rin naman biro ang taon na inilagi ko dito sa mundong ibabaw. Nakita ko na at naramdaman ang pagmamahal ng ating mga kababaihan. Ayun, Kuya Jarky. May tanong ka ba, Grace? At ito, Kuya Jarky, Kuya JC, ito madalas talaga nangyayari sa akin to eh. Totoo bang ang dahilan kapag hindi ka makatulog sa gabi ay dahil sa may nag-iisip sa'yo? May nag-iisip. Oo. Palagay ko, hindi totoo yan, Grace, ano? Kasi baka pwede pa, ikaw ang may iniisip kaya hindi ka makatulog, di ba? Ganon? Paano kung wala naman? Hindi pwede yun. Pagka wala kang iniisip, siguro ay wala kang isip. Pero hindi naman siguro sa gano'n. Hindi naman sa gano'n. Lahat naman ng tao may pag-iisip. Siguro hindi lang nagigising yung isip. Siguro marami kang iniisip kaya hindi ka makatulog. Ganun naman talaga. Kaya nga may salitang insomnia. Siguro maraming problema. Yun. Kaya nagkakaganon. Siguro, sabi nga nila, ako, it takes two to tango. Narinig ko na yan. Pero ka, maraming dahilan kung bakit hindi tayo napagkakatulog. Nandiyan na yung factor na yung lifestyle natin. Yung proper diet. Kapag tayo ay walang proper diet, malamang sa malamang hindi tayo makakatulog agad sa oras na dapat na nating ipagpahinga. So yun nga sa mga teen kasi ngayon sa kanilang, dahil nga teenager, syempre pag may pag-ibig, yun. Pag may pag-ibig, hindi nakakatulog. Isa ring dahilan yun. Ikaw nga yun, ikaw nag-iisip ka, di ba? Iniisip mo yung iniibig o yung umiibig sa'yo. Kaya hindi ka mapagkakatulog. Ganun. Okay. Ano yung next na katanungan? Ito. Totoo bang effective ang 3-month rule na pag-move on sa isang relationship? 3-month rule? Yeah. So, one more chance. Ba? May nakulit pa tayong litanya ngayon. 3-month rule. So, enough na kaya ang 3 months? Tingin mo, Kuya JC? Hindi, para sa akin siguro, hindi rin effective yan. Hindi basehan yung 3 months rules. Kasi ako, 3 years. Yun talaga mga umiibig. Umamin sa ere pa. 3 years. Ganun talaga magmahal kasi ang mga Pilipino. Hindi yung sa loob lamang na 3 buwan ay papalitan mo na yung minahal. It takes time, Mga Pilipino talaga likas na mapagmahal. Kumbaga ang sugat, ika nga, ay hindi yan agad-agad gumagaling sa loob ng 1 araw o ng 2 araw. Kailangan niya ng mahabang panahon para tuluyang maghilom. Ganon din ang sugat sa puso. Mga litanya ni Kuya JC. At kung last na, ito, may nag-text. Good afternoon po, pakipray po ang partner ko na maging regular na daw regular sa work niya. Okay, sige. Papanalangin yan. Papanalangin natin yan. Babati. Sige, bati ka. Sige. Okay, binabati ko po ang aking mga magulang sa Kalumpit at ang aking ama na nasa San Fernando, Pampanga. Magandang hapon. At speaking of pagbati, nga pala, nagpapabati rin, last na to, ang aking mga biyanan dyan sa Santa Maria, Bulacan, si Tito Eboy at si Tito Mary Ann. Magandang hapon po at sa inyong mga anak niyan. Sana po ay lagi kayong ingatan nawa ng ating pong may kapal. Amen. Okay po. At yun nga. Basa nga tayo uli ng isa pang text. Good PM. Okay, sige. Mamaya, tutuloy natin yan. Kapanalig. Babalik po ang Teen Talk pagkatapos ng ilang paalala. Buwan ng Hunyo. Pasukan na naman.
Para sa mga estudyanteng malayo ang bahay sa paaralan, alamin ang mga alternatibong daan patungong eskwelahan kung saan makakatipid ng oras at pamasahe. Maaari din namang maglakad kung ito ay malapit lamang. Nakatipid ka na, nakapag-ehersisyo ka pa. Isang paalala ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang panalangin pangmisyon ng kanyang kabanalan Benito ika-16 ngayong buwan ng Hunyo. Ang mga Kristiyano sa Europa. Matuklasan nawang muli ng mga taga-Europa ang kanilang pagiging Kristiyano at makiisa sa pagpapahayag ng simbahan sa salita ng Diyos. Ang katotohanan ng RH Bill. Ako po si Kinatawan Dakila Carlo Juan ng Lalawigan ng Quirino. My appeal to my fellow Filipinos, pag-isipan po natin ng mabuti. It's so easy to think dahil magbibigay ng free contraceptives ang gobyerno ay maganda ito. Pero isipin natin, sa bawat piso na igugugol ng gobyerno sa contraceptives, piso rin ang siyang nawawala sa paggugol ng gobyerno para sa edukasyon ng kabataan, sa pag-create ng mga panibagong trabaho para sa mamamayan. Yun din yung pisong nawawala sa programa ng Universal Health Coverage. At ako'y naniniwala, gamitin natin ang kwartang ito sa time-tested solutions. Kaisa ang CBCP Media Office, Catholic Media Network at Veritas 846 Radyo Totoo sa pagtatanggol ng buhay. No to RH Bill. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. TeamTalk. Heart Talk. Magandang hapon ulit, kapanalig. Kami po yung nagbabalik sa Team Talk. Ako po muli ang inyong lingkod. At ako naman ang inyong Kuya JC. Ako muna ang inyong lingkod. Inyong makata. Sorry. Jarky Miranda. Exactly, Kuya JC. Nasabi ko na ang pangalan ko. Anong sunod nating segment, Kuya Jarky? Sunod nating segment na tiyak namang makarelate ng ating mga kapanalig. Talaga namang titimo sa ating mga puso ay ang ating segment na Heart Talk. Usapang puso, usapan ng mga kabataan. Ayun nga, Kuya Jarky. Meron tayong tinanggap na email mula sa ating isang electronic liham. Kapanalig. Oo. Masugid na kaibigan din. Ayun, basahin na natin ano. Sige. Dear Kuya JC and Kuya Jarky, magandang hapon po sa inyo diyan sa studio at gayon din sa ating mga tagapakinig. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo patungkol sa aking suliranin sa puso. Tago nyo na lamang po ako sa pangalang Makata I. Caranyoso. Makata I. Caranyoso. Kahulilip ng aking pangalan. Lumiham sa atin. Madamdamin itong ating lumiham sa ating liham. My story begins with a simple a real love story. My story. I'm just your average looking guy, physically speaking, pero sa school namin ay medyo kinikilala po ako sapagkat scholar ako and at the same time varsity player din po ako ng aming chess club. Kaya naman naging popular ako sa aming school. Galing naman yung batang yan. Sino kaya yan? Sana siguro, makilala. Jack of all trades. Siguro. Madami po akong mga naging kaibigan na babae pero wala ni isa sa kanila ang nagpatibok ng puso ko. Siguro ay isa na marahil sa mga dahilan ng pagiging loveless ko ay ang pagiging sobrang busy sa school at extracurricular activities ko. At hindi ko inaasahan na sa isang iglap ay magbabago ang takbo ng aking buhay estudyante. Noong sumapit ang buwan ng June taong 2010. May naging kaklase ako na transferee at sa kauna-unahang panahon o pagkakataon ay tila mayroong milyong-milyong voltahe ng kuryente ang dumaloy and send shiver down my spine. Wow! What the... What a phrase! Na-love at first sight ako kay Reggie. At tila ba sadyang mapagbiro ang tadhana. At nagtutukso at tinukso nga. At lalo tinukso ako o tinukso siya ng mga barkada ko at pilit na inililing sa akin.
Hindi ko sukat akalain na magkakagusto din siya sa akin ng ganun kabilis. Ba? To cut the story short, naging kami po ni Reggie. Sa una, masaya naman po kami, kuya. Gaya ng common couple naging makulay ang aming buhay pag-ibig. Pero habang lumalaon ay lumalabas ang tunay na ugali ni Reggie. At tila ibig kong magsisi kasi para bang masyado akong nagmadali na magka-girlfriend. At dahil sa simpleng tuksuhan ay nag-iba at nagbagong bigla ang aking routine bilang isang lalaki na dati ay malayang nagagawa anuman ang aking nais gawin. Oo, Kuya JC, nasasakal na ako sa relasyon namin ni Reggie. Dahil sa pagiging sobrang silosa niya, lahat ng malapit sa akin ay kinukumpetensya niya at gusto niya lahat ng aking atensyon ay kanya lamang. Yan naman kapanalig, Makata ikaw rin yung lumiham sa atin. Sa mga relasyon kasi nagiging problema nga yung pagiging... At eto pa, may kasunod pa. Pati mga kaibigan ko ay ayaw na din sa kanya para sa akin. Ito ng mga magulang ko nga ay tila ba naiinis na rin sa kanya dahil hindi siya marunong makisama sa mga kaibigan at sa pamilya ko. Mahal ko po si Reggie, Kuya JC. Mahal na mahal. Hindi ko po kayang mawala siya sa akin sa kabila ng ugali niyang hindi ko maintindihan. Naiipit tuloy ako sa tila nag-uumpugang bato. Si Reggie, ang babaeng mahal ko laban sa aking mga kaibigan. Hindi ko na po alam ang aking gagawin, Kuya JC. Litong-lito na po ako. Sana po ay mapayuhan niyo ako. Thanks in advance, Kuya. Napakaganda. Medyo... Mula sa ating... nagliham. Sinabi ba kung taga saan siya? Walang sinabi. Wala, very anonymous, very confidential kanya. Sa kanyang ayun nga. Makata Icaragnoso. Payuhan natin, Kuya Jarky. Ano bang mapapayong? Payong puso. Payong kapanalig na maibibigay natin. Makata Icaragnoso na umiibig. Hinahangaan ka namin sapagkat napagsasabay mo itong academics mo bilang scholar, bilang isang chess varsity at ang iyong pagmamahal sa iyong alam mo ang masasabi ko naman dyan, Kuya Jarky, kay Makata Icaragnoso. Pinakyaw mo na, Makata ka pa, Carignoso pa. Oo nga. Hindi mo na kami tiniran. Pero, kidding aside, alam mo, kung ikaw ay nagmamahal, at sabi mo nga, ay ayaw kay Reggie ng iyong mga kaibigan ngayon at ang iyong pamilya, may kasabihan tayo na, you and me against the world. Yun ang isang mabigat na... Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kaya mo minahal yan dahil meron kang nakita riyan na hindi mo nakita sa ibang babae. Kung sa ugali naman, pagdating naman sa ugali, kamo hindi mo maintindihan, abay, natuturuan yan. Kung lumaki siya sa isang environment na medyo may kaguluhan, bilang isang nasa wasong pag-iisip, i-guide mo siya. Turuan mo ng dapat niyang gawin, turuan ang dapat niyang igalaw. Wala namang masama ron kung mahal ka niya at talagang tanggap ka niya bilang ikaw, yung mga mali, walang masama kung itatama mo. Yun ang masasabi ko, Kuya Jarky. Tama nga yun. Kaya lang minsan siguro sa pag-ibig, mahirap baguhin kung talagang ayaw tanggapin ng isang tao yung pagbabago sa kanya sarili. Pero naniniwala ako. Alam mo, naniniwala ako, Kuya Jarky, na lahat ng tao may pagkakataon o may pag-asang magbago habang may bukas. Siguro yung pagtanggap lang at pananalig sa ating Panginoon, yun ang makatutulong upang matanggap niya. At dahil dyan, Kuya Jarky, nais kong handugan ng awitin ng ating mga giliw na tagapakinig at itong ating lumiham na si Makata Icaragnoso. Handugan natin siya ng isang awitin. Mula sa ating panauhing pandangal, si Binibining Ami Rojas ng CEU. Maraming salamat, Ami. At gayon din, maraming salamat kay Kenneth, kay Tammy, kay Grace, kay Eileen, kay Chelsea, kay Raymond. Siyempre kay lalong-lalo na kay Chelsea din. At sa ating nag-iisang birthday girl ngayon. Birthday girl? Nag-iisang Ma'am Mayet ng Celas. Happy birthday po ulit, Ma'am. Happy birthday po ulit, Ma'am. Okay. I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Learn to live half a life, and
now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you asking all around. Find anywhere to be found. But I have grown too strong to ever fall back in your arms. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scar, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eye. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke up your promises, and now you're back. You don't get to get me back. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of heart and tearing apart. I catch a cold from the ice inside your soul. So don't who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Maraming salamat sa pagganda, Binibining Carmera Rojas, sa pagkikitara ni Kuya JC Celeban, na nakarelate po sa ating mga kabataan. At yan po, natapos na naman ang isang oras ng ating pag-uusap. Usapan ng bayan, usapan ng kabataan. Napakabilis, ano, Kuya Jarky? Biluin mo, ganun lang pala yun. Parang nagdaan lang isang tayo. oras, nakaka-enjoy makipag-usap sa ating ano. At bago po tayo magsara, nais ko pong tapusin ang ating programa sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga paggabay niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng blessing na binibigay niyo. Gabayan niyo po lahat ng tao at lahat ng nakikinig sa palatuntunan to. Amen. At yan po ang Teen Talk, the CE Malolos Campus Hour. Ito po ang inyong lingkod, Jarky Miranda. At ako naman ang inyong Kuya JC na nagsasabi, mag-ingat sa pagpili. Sumayin niyo! Teen Talk, the CE Malolos Campus Hour, youth serving you.